Yan mga kababayan, kakarga tayo dito sa kariton ng mais treasure kagabi. So kaya tinatawag na beast of burden itong mga kalabaw na ito mga kababayan, kasi halimaw talaga sa trabaho ito dito sa mga sa bukid. Oh, and si Kuya David nagpa-treasure ng kanyang harvest na mais kagabi. Ayan, kaya kakarga natin dito. Oh, ayan. Sa'yo lahat yan? Saan yung sa'yo? Magkasama na sila dyan. Oh, ayan mga kababayan, magkakarga ng mais. So yan sinasabi natin, napaka halaga ng kalabaw. Dahil ito yung mga mais na yan, ikakarga lahat yan ito. Pag walang kalabaw, mahirap yan nabuhatin. So ilang kargahan lang dyan sa kariton. Yan, kalabaw natin. Alright. Ilang taon na yung kalabaw? 10 taon na pala itong kalabaw mga kababayan. Mga ilang taong tumatagal ang kalabaw? 20 lang. Pag 20 mahina na. Yun mga kababayan, kapag 20 pala yung edad ng kalabaw, mahina na siya. Yan Pero ilang taon kapag pwede nang magtrabaho? 2 taon. Pwede na palang magtrabaho, mag-araro, yung mga yan. Na ginagamit dito sa dito sa ating farm mga kababayan. Kapag may 2 taon na pala yung kalabaw na yan, pwede nang tumulong dito sa trabaho dito sa bukid. So hanggang 20, mahaba-haba. Tapos yan, lalagyan lang siya ng pinag-iikan yan. Pwedeng ipakain na yung dry na husk ng mais mga kababayan. BT corn ito, hindi siya hybrid BT corn, GMO na tinatawag. Naging controversial noon yan, yung GMO na to, dahil ayaw ng mga tao noon. Karamihan ayaw kasi natatakot sila. Yan mga kababayan, kakarga. Yan, ilang kaban? Ilang kaban? 24. 24 lang sa dalawa. Isang Ayan pala. 36 lang. 36 na sako? Tatlong kaban, 36 kaban sa isang hektarya. So pa lang hindi napakaliit mga babayan. So nasa 40% lang yata. 30 to 40% lang yung recovery pala, hindi 50% kasi nga medyo hindi maganda. Nabagyo kasi mga babayan, devastated by typhoon. Anong typhoon yon? Yan mga babayan, natumba na hindi pa naabot yung yung maturity days niya. So ayan ang mahirap din sa sa mga natin farmers, lalo na dito kasi wala naman tayong irrigation system na maganda-ganda, sahod ulan, tinatawag natin na rain fed lang, umaasa lang sa ulan na galing sa kung yung mga season na maulan, doon natin itinataon mga kababayan para hindi siya ma-drought itong tanim na mais. Alright. Yan. Mabigat din. BT, yan mahalang binhin ito BT corn.
GMO na tinatawag, genetically modified organism. Mahigit 5,000. Ilang ano na yon? 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos lang yon sa isang hektarya. Pwede na yon. Isang hektarya. 5,000 plus daw mga kababayan. Pero pansin natin, nung ano ito, hindi pa namumunga, kinain naman ng uod, ano? Oo. Eh, sabi nila hindi tinatablan sa uod o mga insekto. Bakit ngayon kinakain naman na ng uod? So, madodoble ka na ngayon kasi mahal yung binhi. Kailangan po pang mag-spray. Ayan, oh. Tignan mo kung gaano kabigat yan mga kababayan. Hihilain yan ng kalabaw. So, tinatawag natin beast of burden ang mga kalabaw dahil napakahalimaw sa trabahong mabibigat mga kababayan. Ayan, oh. 36 kaban daw ito. Hindi pa siya dry. Maaring ang linis nito, neto niya, mga 30 lang. O, mga 30 kaban lang mga kababayan sa isang, pero hindi, sa isang ito, mahigit isang hektarya, pero may mga hindi natamnan. Oo, may mga kakahuyan, yung mga ganyan mga kababayan. Saka ito, kasi sa isang hektarya, kasama yung kalsada. Ayan, wala namang kasing kalsada dyan talaga. Dun sa natin, plano natin. Pero ayan, siyempre nakasama sa mahigit isang hektarya. Pero hindi na natamnan. Makon pa yan, maluwang pa yan. Ayan mga kababayan. So, mga kulang-kulang na itong natatamnan talaga. Isang hektarya, kulang-kulang, mga 8,000 square meter lang siguro itong natatamnan mga kababayan. Ayan. Sino yung nagtanim doon dyan? Dito. Ha? Hindi, yun yung doon Sagay. Yun sa may saging, may dyan. Pati kahoy. Yung mga kahoy dyan, yun. Tapos yan, tatanggalan yan para hindi masira yung natin, galba. Mawawalisan yan mga kababayan. Mahogani natin, napakataas na, matayog sa kayang nara na yan. Mili na mga kababayan. Alright. Century 1, akasya. Ito ang pinakamalaking nara mga kababayan. Daming mga ibon dyan na namumugad. May buga pa na. Oo. Saan yung century nara? Century Acacia yun, may century acacia. Sa kabilang baryo naman na yun mga kababayan. Century acacia yun. Matagal na yun. Panahon pa ng mga Hapon, World War II pa yun mga kababayan. Silungan ng Hapon. Oo. Ayan, mabigat talaga. Tapos yan, ilalagay doon sa may sa may tricycle. Ayan mga kababayan. So ito, hihilain na ng kalabaw to mamaya. And then yung tricycle. At ibibilad pa ito. 36 kaban, mga sa neto nito, mga 30 kaban lang. Sa 8,000, kamo na lang, mga 8,000 square meter. So yung recovery natin dito ay napakaliit, mga kababayan. So mas maganda sana ito kung ma-develop as Agricultural Training Institute. Magtanim-tanim ka lang dito, hanggang ma-set up mo siya. And then pwede mong ipa-accredit sa ate. Para sa malapit pa sa ilog yan. Kasi Cagayan River na dyan, mga kababayan, Dito sa Papa, Cagayan River yan. Papakita ko lang sa inyo. Eto. Tahimik. Napakatahimik pa rito, mga kababayan. Malayo ka sa hustle and bustle of dyan sa urban area. Hustle and bustle. Eto, anong tawag na kawayan nito? Buho. May tanim si Kuya David, yan, si Kuya David. Meron siyang tanim na buho dito, Ayan.
Pero matagal pala na lumaki, ano? Ha? Yan ang tanim niyang buho. Buho yan, mga kababayan. Pwedeng paglutuan yan pagka malalaki yung puno. Ginagawang dingding. Yan, mga kababayan. Ito yung ideal para sa paggawa ng bahay noong una. Noong mga unang panahon, mga kababayan. Hindi pa uso ang hollow block. Ayan ang ginagawa na bahay. Yung dingding. Binibiyak lang yan. Ayan. Oh, yung dito sa taas niya, oh. Oh, mga kababayan, oh. Ayan. Hindi pa malaki yung ano kasi puno nito. Meron pa doon sa ibang doon banda. Pero mas marami ito, mga kababayan. Yan sa baba, iba naman yung nagtatanim dito. Ayan. Tinatamnan din ng mais. And then susunod na river na yon, mga kababayan. Mga dito siguro, mga nasa 200 square meter away. Na? 200 square meter away na. Ay 200 meters away, ano? Mga 100 meters. Ay, oo nga pala, dahil 60 yata ito, eh, oh. 60 meters lang, mga kababayan. Kasi itong hose namin noon, 60 lang yan, eh, metro. Oh, ayun, ang Cagayan River. Pwede tayong mag-fishing dyan, mga kababayan. Tapos ito, oh. Oh. Ayan po dito sa likod namin, oh. Alright, may mga tanim na saging, mga kababayan. Ito yung puno ng mahogani, oh. Oh. Pakatayog na yan. Nara, ito yung nara naman, oh. Nara. Hindi straight, mga kababayan, pero pag nara, okay yan. Kahit maliliit na putol yan, magagamit yan sa furniture. Oh, may ano pa dito, gabi pa, oh. Yung sa likod. Ah, dito na tinanim yung gabi. Doon sa malapit sa bahay, mga kababayan, tinanim na. Oh, eto yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, oh. Buho, mga kababayan. Ginagamit ito sa paggawa ng bahay, yung kubo. Yung dingding ng kubo, yan, ang ilalagay, mga kababayan. So yan, oh. Medyo lumalaki na rin yung puno niya, oh, mga kababayan. Pamingwit, pwede kayo kumuha ng pamingwit dito. Pag naparami mo pala ito, pwedeng maging may ano. Ayan, oh. So yan, may nagtanim-tanim si kuya dyan ng kamote. Alright. So yan, pupunta na sila. Titingnan natin, mga kababayan. May isang hakutan pa yan. Isang hakutan na lang yan, no? Ah, isang hakutan na lang to. Para mabibilad na ito at may bebenta. Mga ilang, magkano ng presyo ngayon ng mais? Ha? 18 sa dry. Ayan, si Kuya David. At saka yung kalabaw. Kalabaw ni, ano yan, Kuya Samson. Ha? Eh? Oh, yan, oh. Mga kababayan, oh. Oh, naka. Dako. Dako na, oh. Ha? Lalagyan mo ng sako kasi makati ang mga Ayan, mga kababayan. Baka hindi mo alam magmaneho, ah. Dapat pinamaneho mo na kay Nay. Baka tatakbo. Dapat pinamaneho mo na yan. Ha?
Ay, butwag. Butwag, suwag ko kas agwa. Ayan. Okay, taray na kahit ah. Awan, maitaray na. Nagtry. Ano makakuhaan? Ito naman yung anong tanim ito? Miracle fruit. Merong healing power mga kababayan yan. Miracle fruit. Ayan na oh. Ay, oo nga pala oh. Kaya pala nakuha niya yan. Simula ka sa gitna. I-tras mo. Oh. Oo. Tama ka, buto. Wala, yung barakang pala niya eh. Oh. Tingnan nyo mga kababayan, napaka-useful ng bakalabaw. Ayan, umiihing kalabaw. Ayan, oh. Parang toro pa lang to, toro ito eh. Toro pa lang. Ah, nakapun na pala yan. Kala ko toro pa lang, parang toro eh. Oh, yan si Kuya David. Siya ang hinete dyan sa kung ngayon. Driver. Mga kababayan, oh. Alright. Yan. So, ihahakautin lang yan, mga kababayan. Babalik pa sila mamaya. Alright. Maraming salamat, mga kababayan. Yun lang. Pinakita natin kung paano maghakot itong kalabaw. Beast of burden na tinatawag. Talaga namang halima sa trabaho sa bukid. Napaka-useful magsasaka, mga babayan. Alright. Maraming salamat sa panonood sa ating channel. Sana po tangkilikin natin ang channel para sa ganun ay ma-inspire po tayo na gumawa ng mas marami pang mga video. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.